Masayang araw, mga ka-PL. Abay parang kinakampihan, parang dinidepensahan, o parang ipinagtatanggol pa yata ni Congressman Benny Abante, mga ka-PL, ang mga puder ng Shabuyas kaysa sa mga kapulisan na tumutugis at minsan nagugurgor itong mga pusher nga ng Shabuyas dahil minsan nanlalaban. Ito po ang kanyang paliwanag, mga kababayan. Kayo na lamang po ang humusga. Kesyo daw mahirap lang itong mga pusher ng Shabuyas, kinakailangan daw nilang gawin yan para kumita ng pera at ipapakain sa pamilya. Ang mga pulis, ganun din daw, ginugurgur ang mga nagbebenta ng Shabuyas para magkaroon ng sweldo at mapakain din sa pamilya. Ngayon, ang tanong niya, mga kababayan, ano daw ang pinagkaiba? Aba, nasaan ang utak nitong si Sir Abante? Hindi niya ba naiisip kung ano talaga ang pagkakaiba ng dalawa? Maaaring kayo, mga kababayan, alam nyo na ang malaking pagkakaiba ng dalawang yan. O ito ho ang video. Panoorin po natin ang sinabi ni Congressman Benny Abante, mga ka-PL. Kayo na lamang po ang humusga. Okay? O ito po ang kanyang video. Ilagay ko dyan. Panoorin ko rin dito, ha? Ito na. Ano ang pagkakaiba ng drug pusher na yun lang ang kanyang trabaho? Mahirap na tao ito na kumikita sa drugs para makakain sila. Anong pagkakaiba niyan sa pulis na pumapatay din ng drug pusher upang magkaroon ng pera? Anong pagkakaiba? Walang pagkakaiba eh. Walang pagkakaiba eh. Wala namang pinagkakaiba, mga kababayan. Teka. Congressman, mawalang galang na po. Aba, meron pa ba siyang crucifix? Meron pang crucifix sa dibdib. Sir, unang-una, ang pinagkakaiba ng dalawa, ang mga pulis, nag-aral yan para maging pulis. Alam nila ang gagawin nila, lalo na kapag kalabag na sa batas, abay kinakailangan ng kalusin yan. Lalo na nanlaban sa isinagawa nilang mga bypass operation. Tanong ko po sa inyo, sir, sinong buhay ang mas mahalaga? Etong naglilingkod sa bayan ng mga kapulisan o buhay nitong mga sumisira sa bayan na tinatawag mong pusher ng Shabuyas? Pulis yan, ha? Dito tayo sa nagbebenta po ng Shabuyas, mga kababayan. Sir, walang galang po ulit. Itong mga pusher ho, ng Shabuyas, marami pong sinisirang buhay yan. Una, mga estudyante na pagdating ng araw, magiging profesional dahil nga nagsipag-aral yung mga yan, magiging inyenyero, guro, abogado, at kung ano-ano pa mang mga profesyon na magagamit nila kapag sila nakapagtapos ng pag-aaral pagdating ng araw. Paano kung napahigo ng pulburon ng Shabuyas katulad ni Ngag-Ngag na hindi nakapagtapos ng pag-aaral dahil nalulong na sa ipinagbabawal na pulburon. Di ba sinisira niyan? Mga inosenteng kabataan pa lang yan, sir. Bukod pa ho dito, sir, itong mga matatanda na, yung mga magulang na, nanay na, tatay na noon maganda ang pagsasama. Si Mister o kaya si Mrs. ang nalulong sa pulburon.
Anong mangyayari? Maaaring magkahiwalay po, masisira po ang pamilya, apektado na naman ang mga bata, ang mga anak nila. Hindi nyo ba naiisip yan, sir? Ha? Kapag ka wala nang magamit, etong halimbawa si tatay, wala nang perang pambili ng siyabuyas, anong gagawin? Una, mangungutang pa yan. Kasi may mga papautang pa mga si Mare, si Pare. Dumating ang araw, lubog na sa utang dahil sa ipinagbabawal na pulburon. Pakinig kayo, sir, ha? Dumating ang araw na wala nang magpapautang kasi nga napakarami ng utang, pati yung mga lending company, inutangan na para makasinghot lang ng pulburon. Wala nang magpapautang. Paglingon sa bahay, may telebisyon, may cellphone, may alahas si Mrs. Yon ang pagsisimulan ng pagkasira ng pamilya dahil, sir, sa pagkalulong po sa ipinagbabawal na siyabuyas. Benta dito, sangla doon para magkaroon na ng pera, pambili ng siyabuyas, singhot na naman. Naumay na si Mrs., nagalit na, hindi na matiis. Dahil maliban sa pagiging addictus benedictus, lasinggero pa. Tapos, kahit na ayaw ni Mrs. kasi wala nang gana, wala pang trabaho, addict pa, lasinggero pa, pinipilit pa si Mrs. hatakin sa kwarto. May halo ng panggagahasa. Kahit pa mag-asawa sila, bawal pa rin yan. Siyempre, nakagamit Iba utak na mga yan ginagahasa na yung sariling asawa. Di kaya naman yung anak na. Di ba, sir? Hindi nyo ba naiisip yan? Kapag wala-wala talagang makita, pupunta sa kalye, mang-hold up para magkaroon lang ng pera, pambili ng siyabuyas. Hindi ba salot na huyan kung maituturing, sir? Samantalang itong mga pulis, nagpapatupad lang po sila ng katahimikan. Merong gagawing bypass operation, nanlaban itong mga dealer, pusher ng siyabuyas. Abay, karapatan po nila na ipagtanggol ang kanilang sarili. Kaya minsan, sa mga balita, may nakikita tayong nategi na mga pusher ng siyabuyas dahil nanlaban yan, sir. Hindi yan porque nakitaan ng 2 kilo, 3 kilo, hanggang 10 kilong siyabuyas, ipapatayin. Kung hindi naman nanlaban, ikukulong. Nanlaban Siyempre, mas malaga buhay ng mga kapulisan kaysa sa mga salot sa bayan na yan. Hindi nyo ba naiisip ang pagkakaiba niyan, sir? Ginagawa lang ng mga kapulisan ang kanilang tungkulin. Yun nga lang, minsan lumalabis na rin itong mga addictus benedictus nanlalaban, kaya nayayari ng mga kapulisan. Hindi nilang sinasadya yan, sir. Hindi nila gustong mangyari yun. Nakitilin ang buhay nitong mga nagbebenta nga. Nanlalaban lang, kaya sila napipilitan. Okay? At trabaho nilang protektahan ang sambayan ng Pilipino, lalong-lalo na sa ipinagbabawal na siyabuyas. Yan po ang malaking pagkakaiba, sir. Huwag nyo pong itatanong, ano pinagkakaiba nila? Tapos sasabihin nyo pa, di ba wala? Isa pa, panoorin pa natin itong video niya, mga kababayan. Ayan Ano ang pagkakaiba ng drug pusher na yun lang ang kanyang trabaho? Mahirap na tao ito na kumikita sa drug para makakain sila. Anong pagkakaiba niyan sa pulis na pumapatay din ng drug pusher upang magkaroon ng pera? Anong pagkakaiba? Walang pagkakaiba Walang pagkakaiba daw, mga kababayan. Kesyo daw mahirap lang yung pusher ng pulburon. Nagtatrabaho din daw yun para kumita ng pera para ipakain sa pamilya. Mali ho yung pinapasok niyang trabaho, sir. Napakarami pong trabaho na mabubuhay niya ang pamilya niya. Huwag yung ganitong klaseng trabaho sa pagbebenta ng masamang gamot o illegal na droga.
Maraming sisirain yan. Ha? Maraming sisirain yan. Hindi sila patas maghanap buhay. Eh kung ganun din lang pala, ipagtatanggol ho ninyo itong mga nagbebenta nga ng pulburon, abay magbenta na lang rin siguro ako ng pulburon, sir. Ha? Ipagtatanggol mo naman pala. O di ba mga kababayan? Huwag na tayo mag-vlog di, oy. Ha? Magbenta na lang tayo ng pulburon yan. Kung walang pinagkaiba. So, hayaan na lang yung mga yan. Dumami sila ng dumami. Mapuno tayo ng pulburon. Mali po. Mali. Huwag niyo pong pagkumparahin yung dalawa. Dahil mabuti ang ginagawa ng kapulisan, samantalang mga nagbebenta ng pulburon, kasamaan. Di ba? Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-ingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas. Be blessed.